tulong. May mga bagay na sa unang tingin ay parang inosente lang. Pero kapag pinapasok mo sa bahay mo, hindi na basta-basta umaalis. Hi, ako po si Rose. Married at may isang anak at nakatira sa isang subdivision dito sa Quezon City. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na pangyayari sa pamilya namin noong maliit pa lang ang anak kong si Mila. Nagsimula iyon nang natanggap namin ang unknown delivery na may stuffed toy na laman. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng stuffed toy, pero alam ko kung kailan nagsimula ang lahat. Sabado ng hapon yon, tahimik ang subdivision. Kakauwi lang namin mula sa grocery at naglalaro sa harap ng gate ang anak kong si Mila na 5 taong gulang that time. Masayahin, madaldal at palaging may hawak na laruan. Nagdidilig ako ng halaman nang may tumigil na motor sa tapat ng bahay. Isang lalaki, naka-helmet, maitim ang visor kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hindi siya nagsalita agad. At nang magsalita siya, ay tinawag niya ang pangalan ng anak ko. Buong pangalan. Unang pangalan, gitnang pangalan, at apelyido. Nanlamig ako. Limit lang ang kilala namin sa lugar. 2 buwan pa lang kasi kami doon. In short, kakalipat lang kami. Lumapit agad si Mila sa gate bago ko pa siya mapigilan. "Kuya, ano po yun?" Masaya niyang tanong. May inilabas ang lalaki mula sa likod ng motor. Isang malaking stuffed toy. Kulay cream na uso. May pulang ribbon sa leeg, malinis at mukhang bago. "Ingat ka lagi," sabi ng lalaki kay Mila habang iniabot ang laruan. "Kanino galing yan?" tanong ko agad. Saglit siyang tumingin sa akin habang nakasuot pa rin ng helmet. "May nagpadala po," maikli niyang sagot. "Sinong nagpadala?" Pero umandar na ang motor niya at hindi na nito nasagot ang tanong ko. Hindi ko na rin nakuhang number ng plaka at basta na lang na umalis at naiwan si Mila na yakap-yakap ang stuffed toy na masayang masaya. "Mama, ang bango niya!" Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig ko yun. Wala kaming in-order. Wala kaming inaasahang delivery. Wala ring kamag-anak namin na alam ang bagong address namin. Pero ayokong sirarin ang saya ng anak ko. Nilabhan ko ang stuffed toy. Sinuri ko ang tahi. Pinisil-pisil ko kung may matigas sa loob. At nakonfirma na wala namang kakaiba. O iyon ang akala ko. Unang gabi, nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Dahil may naririnig akong mahinang tunog na parang may bumubulong. Una kong inisip na baka galing sa labas, baka hangin lang o baka panaginip. Pero malinaw ang tunog. Mahina, mabagal, na parang may nag-uusap. Agad akong bumangon at pumunta sa kwarto ni Mila. Nakahiga siya at halatang habimbing ang tulog. Pero ang stuffed toy nakaupo sa gilid ng kama niya. Nagtaka ako dahil hindi ko yun doon inilagay. Sigurado ako na inilapag ko yun sa study table bago matulog. Dahan-dahan ko yung kinuha at inilabas sa sala. Inilagay ko ito sa sofa. Kinabukasan, tinanong ko si Mila, "Nilipat mo ba si Teddy kagabi?" Umiling siya. "Hindi po, natulog po siya sa tabi ko." Hindi ko na pinatulan. Pero doon nagsimula ang pagbabago. Unti-unting naging tahimik si Mila. Mas gusto niyang magkulong sa kwarto kasama ang stuffed toy. Madalas kong naririnig na may kausap siya. Akala ko, imaginary friend lang. Hanggang isang gabi, malinaw kong narinig. "Naku po, hindi po pwede," sabi. Tumahimik ng sandali. Tapos, "Pero gusto ko po," dagdag nito. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto.
Nasa sahig si Mila, nakaupo, nakatitig sa stuffed toy. Hindi siya naglalaro at parang may hinihintay na sagot. "Mila," tawag ko. Lumingon siya at ngumiti, pero may kakaiba sa ngiti niya. Mas mabagal, mas seryoso. "Gising pa po siya, Mama." "Sino?" "Siya po." At hinaplos niya ang stuffed toy. Simula noon, parang may mabigat na hangin sa bahay. Nadulas ang asawa ko sa hagdan kahit tuyo naman. Nasunog ang lutuan kahit nakapatay ang gas. At bigla rin akong nagigising gabi-gabi ng eksaktong 2:00 ng madaling araw. At tuwing magigising ako, nanroon ang stuffed toy. Hindi sa kung saan ko iniwan, kundi sa kung saan ako nakatingin. Isang madaling araw, nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang mahinang yapag. Hindi galing kay Mila. Mas mabagal yun at mas mabigat. Pagdilat ko, wala sa kama ang anak ko. Nasa sala siya, nakatayo sa gitna ng dilim habang hawak ang stuffed toy. "Nagising ka po, Mama." Pero hindi iyon ang boses ng 5 taong gulang dahil mas malalim at mas mabagal. Hindi siya makapasok dati. Wala siyang bahay. "Anong sinasabi mo?" Nanginginig akong tanong. "Gusto niya lang pong may matirhan," sabi ng anak ko. Hindi na ako naghintay at isinama ko agad siya sa kwarto para matulog. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, kaya kinabukasan, hindi ako nagdalawang isip na gawin ang plano ko. Habang wala si Mila sa kwarto, kinuha ko ang stuffed toy at sinuri ko ulit. Sa likod, may napansin akong tahi na parang bagong bukas at tinahi ulit. Kumuha ako ng gunting at pinunit ko. Hindi koton ang lumabas, kundi buhok. Mahabang hibla ng buhok at maliit na papel na may pangalan ng anak ko at petsa ng kapanganan niya. Sa likod ng papel, may nakasulat, "Salamat sa pagbibigay ng tahanan." Parang may humigpit sa dibdib ko, hindi na tubiro. Isinilid ko agad ang stuffed toy sa makapal na garbage bag. Tinali ko ng mahigpit at inilagay iyon sa garahe. Habang ginagawa ko iyon, naramdaman kong parang gumagalaw ito sa loob. Parang may bigat na hindi normal. Kinagabihan, kinausap ko ang asawa ko. Sinabi ko ang lahat ng nangyari at noon ay hindi na rin siyang nagduda. May nakita rin daw siya ilang gabi nang nakaraan. Si Mila daw nakatayo sa sala habang nakaharap sa pader at sa likod niya, nandoon ang stuffed toy. Hindi nakahiga, hindi nakasandal, parang nakatayo, parang tao. At doon, nagpasya agad kaming umalis. Hindi na namin hinintay pang lumala. Habang nag-iimpak kami, unti-unting bumabalik ang sigla ni Mila. Hindi na siya nagsasalita mag-isa. Hindi na rin siya nagigising ng madaling araw. Pero tuwing madadaanan niya ang nakatali na garbage bag sa garahe, tumatahimik siya. "Mama," sabi niya isang gabi, "aalis na ba tayo?" "Oo, aalis na tayo." "Hindi po siya galit?" Hindi ko alam ang isasagot. Kinabukasan, bago kami tuluyang umalis ng subdivision, dinala ko ang garbage bag sa malayong dumpster sa ibang barangay. Hindi sa amin, hindi sa kapitbahay, sa lugar na walang koneksyon sa amin. Tinapon ko iyon at hindi na ako lumingon. Tuluyan na rin kaming lumipat ng bahay. Unang gabi sa bago naming tirahan, naghintay ako ng 1:00. Nagising ako ng tahimik, walang bulong, walang yapag na malambot na bagay na bumabagsak sa sahig. Tinignan ko noon si Mila. Habimbing ang tulog at wala ng stuffed toy sa tabi niya. Lumipas ang mga linggo, walang aksidente, walang kakaibang pangyayari, walang malamig na hangin sa loob ng bahay. Isang gabi habang kumakain kami, biglang nagsalita si Mila. "Mama, oh, hindi na po siya naghahanap." Napahunto ako. "Sinong siya?" Ngumiti siya. Ang normal niyang ngiti. Yung walang bahay,
Hindi ko na tinanong pa. Hindi ko na gustong alamin kung saan siya napunta. Ang mahalaga, simula nung itinapon ko ang stuffed toy na galing sa hindi ko kilala, tumigil ang kababalaghan, tumigil ang malas, at bumalik ang katahimikan sa pamilya namin. Mula noon, may isang bagay akong hindi nakakalimutan. May mga bagay na hindi dapat tinatanggap, lalo na kung hindi mo kilala kung kaninong nanggagaling. Dahil minsan, hindi lang regalo ang pumapasok sa bahay mo. Minsan, may pumapasok na naghahanap ng matirhan. At kapag nabigyan mo ng lugar, kayo ang unang mawawalan ng tahanan.